Ipinahid ni Binibining Luo ang lipstick sa playing card. Pagkatapos, sa harap ng lahat ng manonood, sinunog niya ang pulang queen card gamit ang lighter. At pinahanap niya kay Binibining Ha ang nasunog na pulang queen card. Ang baraha ay itinago sa loob ng deck ng mga baraha. Kung mahanap niya ito, siya ang mananalo. Akala ng lahat, imposibleng manalo si Binibining Ha. Dahil nasunog na ang baraha, hindi na niya ito mahahanap. Pero sinabi ni Kaluo na, maaaring bumalik ang card na iyon. Maaari pa ring manalo si Hayin. Kung hindi mahanap ni Hayin ang card na iyon, ipinakikita nito na siya ay mahina. Matapos gamitin ni Hayin ang kanyang magic eye, natuklasan niyang wala palang pulang Q ang baraha. Matagal na nag-isip si Binibining Ha. Nakita iyon ng pinuno ng angkanwang. Kaya sinabi niya kay Hayin na sumuko na. Ngunit bigla na lang, may isang batang lalaki ang sumulpot. Ang mga mata ng Diyos ay totoo nga. Mayroon itong isang mahiwagang kakayahan. Nakikita nito ang lahat ng bagay. Kaya mo itong makontrol ang lahat. Pagkatapos magsalita ng bata, may naalala si Hayin na isang mahalagang bagay. Naalala niya ang eksena kung saan sinunog ni Kaluo ang baraha. Nang mga oras na iyon, dumaan si Kaluo kay Hayin. Naisip ng Binibining Ha ang paraan para manalo sa larong ito. Binibining Luo, maaari po ba akong humiram ng lighter? Siyempre naman. Paano mo nahulaan? Tinago ko ang baraha sa bulsa mo. Swerte lang siguro, salamat ha. Madaling nanalo si Hayin sa laro. Pero pansamantala lang iyon, para mapanatili ang merkado ng negosyo. Sinabi ng pinuno ng angkanwang. Swerte lang si Hayin. Sa susunod na laban, matatalo siya. Pagkatapos noon, nagimbita ang angkanwang ng isang taong nakamaskara. Ipinakita niya ang kanyang husay sa pagmamanipula ng baraha. Lahat ng nakakita ay lubos na nagtaka. Ngunit si Hayin ay hindi nagpatinag at tinanong ang alituntunin ng larong iyon. Sinabi ng lalaking nakamaskara na, magtatapon sila ng 2 set ng baraha sa ere. Sabay na manghihila ng baraha ang dalawa. At ang isa sa dalawa na gagamit ng nahugot na baraha, na walang kaparehong baraha ay siyang matatalo. Babaeng ito, huwag mong sabihin na inaapi kita. Mauuna na ako. Ang lalaking ito ay isang master. Bagaman, maraming galaw si Hayin. Pero ang may maskara rin naman. Nang sumalakay siya, hindi nakahabol si Hayin. At nasugatan ang mukha dahil sa baraha. Natatalo na si Binibining Hayin. Natalo na ang angkan ng mga Ha. Wala na silang magagawa pa. Pero gusto nilang malaman kung sino ang lalaking nakamaskara. Hindi na nagtago ang nakamaskara. Tinanggal na niya ang maskara. Siya pala ang master gambler ng syudad na ito. Hindi pa niya nasasabi ang pangalan niya. Nakilala na siya ng lahat. Pinagbayaran na ni Donlin ang utang na loob sa angkan ng mga Wang. Malinaw na ang panalo at talo. Walang nagsalita, habang ang magkabilang panig ay naghahanda ng umalis. Ito. May isa pa palang hindi nakikipaglaban. Sino ang nagsabi niyan? Tian Troy. Alam ko na. Nalulungkot ka ba dahil natalo tayo? Ang mga teknik sa paglalaro ng baraha ay kailangang sanayin. Bukod pa rito, ang iyong potensyal. Hindi ito kasing ganda ng sa akin. Matatalo ka, si Grandmaster Donlin. Ang batang ito, huwag mo na kaming mapahiya pa. Ayon sa alituntunin, kapag natalo si Hayin, papalitan ko siya. Maaari ba akong makipaglaban sa iyo? Natatakot ka bang matatalo ka sa akin? Simulan na natin. Sige. Sa 4 na set ng baraha, 4 na baraha lamang 8 ng mga diamante. Saan mo nakuha ang ika-5 baraha? Master Donlin, ang tuntunin ng larong ito. Gusto mo bang ipaliwanag ko pa sa iyo? Sige, gusto kong makita. Kung ilan nga ba ang 8 diamante? Pasensya na. Ang 8 of diamonds na ito. Kukuha ako ng kasing dami ng gusto ko.
Natalo ka na, Tian Try. Nanalo na. Ang ika-4 na anak na lalaki ng pamilyang Ha. Siya ba ay isang henyo? Noong una, lahat ay nagsasabing siya ay walang silbi. Bata pa siya noon, natalo niya si Ginoong Don. Kung siya ay magiging ganap na matanda na, sa palagay ko, siya ay magiging napakalakas. Yun pala, nagkamali ako ng pagkilala sa tao. Ang pinuno ng Angkan Ha. Ang pinakamahusay na miyembro ng Angkan Ha. Ang batang ito ba ang tinutukoy? Ang iyong Angkan Ha. Kayong lahat, ang galing niyong magtago. Hindi ko inaasahan. Angkan ng Ha ay napakaliit, ngunit may ganitong genius kayo. Kahit na hinamak kita. Ngunit ang teknik, at kung paano mo itago ang mga card. Nakikita kong magkamukha tayo. Natalo na ako. Hindi ka natalo dahil nagpakampante ka. Kahit pabigyan kita ng 100 pang pagkakataon. Ako pa rin ang mananalo. Ang pangalawang pinakamalakas sa Taiha. Mahina ka talaga, Angkan Wang. Hindi karapat-dapat ang inyong angkan na magtaglay ng kayamanan ng Angkan Ha. Ngayon ay natalo na kayo. Lumayas ka agad sa lungsod na ito. Kanina, minamaliit ni Ginoong Don ang kalaban. Ang batang ito ay nakaupo sa labas, at pinagmasdan ang mga teknik ng kalaban. Ngunit nang makipagkumpitensya kay Ginoong Don, marami siyang itinagong baraha. Napakababang plano ito, kung makikipagpaligsahan kayo ng patas. Ang angkangha na ito ay tiyak na matatalo sa amin. Ano ang ibig ninyong sabihin? Hindi ninyo tinutupad ang pangako. At saka, ang mga barahang may numerong 8. Naghanda na ito ni Tian Try bago siya pumunta rito. Nagsisinungaling ka, sinungaling ka. Nakita ko na ang dalawang ito. Nagkasabuat kayong dalawa. Akala mo ba'y tanga kami? Angkan ng Wang, huwag ninyong pagbintangan ang aming angkan. Ang Panginoon ng Angkan ng Ha. Maraming tao rito ang nakatingin sa inyo. Mahihiya kayo niyan. Ang angkan ninyong Ha, gumamit kayo ng mababang paraan para manalo. Kung hindi ninyo kami matatalo. Nakita ninyo ang kakayahan ni Tian Try. Aminado na ring natalo si Master Don. Ayaw ninyong tanggapin. Sige, kung ganun, ipagpapatuloy ko ang paglalaro sa inyong lahat. Papanalunin ko kayo ng mas malala kaysa noong nakaraan. Sige. Inaasam-asam ko na ang mga salitang ito mula sa iyo. Tian Try, Panginoong Don. Siya ang pinakamahusay na manlalaro ng baraha sa Dacia. Kung lalabanan mo siya, hindi ka mananalo. Tian Try. Maging kontento sa iyong naabot. Gumamit ka na ng daya minsan. Matatalo ka sa kanya. Tama ka, Tian Try. Nanalo na tayo. Pero kung may susunod na pagkakataon, huwag kayong mag-alala. Hindi ako maaaring matalo. Hulaan ninyo kung sino ang mananalo. Sa tingin ko, si Ji-Don ang mananalo. Napakalapit ng pagsusuri ni Ji-Wan. Nandaya na si Tian Try. Kung magagalit si Ji-Don, tiyak na matatalo si Tian Yi. Ako ay talagang sabik na. Ang anak ng Angkan Ha. Maaari ba siyang talunin si Ji-Don muli? Ginoong Don. Sa pagkakataong ito, huwag kang magpapabaya. Ang pag-asa ng Angkan Wang. Ikaw ang magpapasya nito. Alam ko na, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Isa ka pa ring bata. Pero ang talino mo, isang henyo ka talaga sa paglalaro ng baraha. Hanggang ako'y humahanga sa'yo. Gusto mo bang maging alagad ko? Si Ginoong Don ang pangalawang pinakamalakas sa Daiha. Nais kanyang tanggapin bilang alagad. Mapalad talaga ang batang ito. Kung magiging alagad ka ni Ginoong Don. Sa pagkakataong ito, ang Angkan ng Ha. Kahit sila ay matalo ng lubusan, madali nilang mababawi ang nawalang kayamanan. Gusto mo ba akong gawing estudyante? Hindi ka karapat-dapat maging guro ko. Ang bata naman ito, ikaw ang pinakamayabang na bata. Sige, ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Malalaman mo, ako ang pinakamagaling dito. Sige. Huwag kang magsalita ng katarantaduhan. Magsimula ka na. Ang laban na ito ay tinatawag na lumilipad na dragon sa kalangitan. Ito ang klasikong paligsahan ng mga dalubhasa. Ang paligsahan na ito, napansin ko na, hindi ito swerte. Swerte. Nagpapatalasan sila ng mga napakahirap na teknik. Napakaganda ng labanang ito. 20 taon nang nagsasanay si Ginoong Don.
Sa tingin ko, ang ikaapat na anak ng Angkangha. Ang binatang ito. Hindi siya mananalo. Kanina, may dragon na lumipad sa kalangitan. Sabi mo hindi mo ito nakita. Ngayon, tingnan mong mabuti. Huwag kang kumurap. Anong sinasabi mo? Nagsisimula na ang laban. Nanalo na tayo. Talaga namang isa kang tanyag na maestro, Ginoong Don. Sinabi ko na nga, matatalo siya. Hindi ninyo ako pinaniwalaan. Itong bata, napakabuti ng iyong pagiging matapang. Ngunit huwag kang magmalaki. Tawagin mo na akong guro. Sinisiguro ko sa iyo, masayang-masaya ang Angkangha. Ano yon? Ginoong Don, totoo po ba ang sinasabi ninyo? Totoo. Hindi makapaniwala. Ano pang ginagawa mo dyan? Dali, lumuhad ka na. Ngayon, swerte ang pamilya ha. Hindi inaasahan na. Nagustuhan ka na ni Ginoong Don. Matanda, huwag mo akong kausapin tungkol sa edad. At pati na rin kayong lahat. Bakit nyo nasabi iyan? Natalo na ba ako? Itong bata. Hanggang ngayon, ganyan pa rin ang kayabangan mo. Ang teknik na paglipad ng Phoenix na ito. Naiwan siya ng May 13th baraha na lamang. Tingnan mo ang iyong mga baraha. Mayroon ka pang 24 na barahang natitira. Mga basura lamang ang iyong mga baraha. Mabuting tao si Jidon, pinatawad ka na niya. Ngunit hindi ka nagpasalamat. Tian Try, hindi mo dapat yan gawin. Lumuhad ka agad. Ito ang iyong guro. Sinong nagsabing hindi makakabuo ng dragon ang baraha ko? Iwinagayway ng dragon ang buntot. Anong nangyayari? Si Jido ng pangalawang maestro sa Taiha. Pero natalo na siya. Hindi makapaniwalang. Labis akong nagulat. Nakita ko na ang maraming mga dalubhasa sa paglalaro ng baraha. Ngunit sa loob ng maikling panahon, nakabuo siya ng isang dragon. Bihirang kaya ito ng sinuman. Mahirap ang kasanayang ito. Higit pa rito, ang kasanayang ginagamit niya. Iyon mismo ang kasanayan ng Diyos Dragon na pagwagayway ng buntot. Pakiramdam ko, ang batang ito. Siya ay lubhang kahawig ng nawawalang Diyos ng baraha. Panginoon ng Angkangha, ang batang ito ng Angkangha. Siya ay may napakaliwanag na kinabukasan. Ginoong Man, nagpapasalamat ako sa pagpuri mo sa amin. Mula ngayon at sa hinaharap, tulungan ninyo kami. Hanga kami sa iyo. Ano ang nangyayari rito? Ikaw ang pangalawang pinakamahusay na maestro. Ang Angkandon sa lungsod sa silangan. Inanyayahan ko kayong lahat dito. Si Tian Try ay isang bata lamang. Ngunit natalo kayo sa kanya. Lahat kayo ay mga walang silbi. Umalis na kayo rito. Lahat kayo ay mga walang kwenta. Natalo kami sa kanya dahil siya ay isang henyo. Ngunit hindi mo rin kami dapat insultuhan. Noong una, lumapit ka sa akin. At nagmakaawa sa amin. Kaya tinulungan ko kayo. Natalo na kami. Maaaring maging Diyos ng baraha sa hinaharap si Tian Try. Siya ang pinakamalakas na henyo. Ngayon, aalis na kami rito. Sa susunod, hahamunin ka namin. Palem. Ang batang ito, ang kasanayan mong asterisk THN Rong QUY Tui. Talagang nagustuhan ko iyon. Binata, hanggang sa muli nating pagkikita. Ako ang pangalawang pinakamagaling sa Taiha. Naglalaro na ako ng baraha mula noong bata pa ako.
Marami na akong taong natalo. Ngayong araw, natalo ako ng isang bata. Tama ka, hindi ako maaaring maging guro mo. Ako mismo ang nagdala ng kabiguan na ito. Ginoong Wang, humihingi ako ng paumanhin. Panginoong Don. Ginoong Wang, saan ka patakbo? Naaalala mo pa ba ang tuntunin? Mula ngayon at magpakailanman, ang lupain sa silangan, mapapasa amin ito. Magpapadala ako ng tao roon para bantayan iyon. Hintayin ninyo ako dyan. Salamat, Ji Wang. Binigyan mo ng malaking regalo ang aming anibersaryong pagdiriwang. Hanggang sa muli, Ji Wang. Tian Try. Hindi ako nagkamali sa pagpili sa iyo. Ikaw ang tunay na numero 1 henyo ng angkan ha. Tian Try. Ngayon, nilupig mo ang 2 dalubhasa sa sag-alan. Malaking tagumpay ang iyong naitala. Kung wala ka ngayon, malaking bahagi ng ating yaman ay mawawala. Tian Try, simula ngayon, huwag kang mag-alinlangan. Ang ari-arian ng pangatlong kapatid. Magmamana kayo at ang iyong ate sa kanyang ari-arian. Bibigyan kita ng lisensya. Ang galing, Tian Try. Sa lahat, humihingi kami ng paumanhin sa pangyayaring ito. Sa wakas, natapos na ang maingay na dramang ito. Lahat ng naririto, inaanyayahan ko kayong lahat na kumain. Teka muna. Nakalimutan mo ba ang isang importanteng bagay? Ako. Anong nakalimutan ko? Kanina, may nagsabi na. Kung matatalo ko ang master ng cards na si Mr. Don, gagantimpalaan mo ako. Dadaan ka sa pagitan ng aking mga hita. Ano ba, nasa harap pa ng maraming tao. Balak mo bang umatras sa usapan? Tian Try, huwag ka nang maghanap ng gulo. Tian Try, hindi sinasadya ni Jiang Fi ang mga salitang iyon. Isa tayong pamilya, hindi ba't gusto mong pabayaan mong ganyanan ka ng iyong pinsan? Huwag kang mag-alala, hindi ako magpapalabis. Bumaba ka agad, mag-ikot ka ng 2 beses, tapos na yun. Walang hiya kang bata ka. Gusto mo bang mapahiya ako? Jiang Fi. Kanina, narinig kong sinabi mo iyan. Ang aking angkan na ha. Tayo ay isang respetadong angkan. Si Tian Try ang nagligtas sa angkan ha. May iba ka pang sasabihin. Tiyo Dai, ako, sundin mo na ang utos ni Tian Try. Magdapa ka na agad. Alam ko na. Tama, kung hindi mo gagawin ito, mas lalo kang mapapahiya. Ginoong ha, ito ang imbitasyong nararapat ninyong matanggap. Sa pamamagitan lamang nito, makakarating ka sa kabisera, at makadalo sa libing ng pinakamakapangyarihang Diyos ng Taiha. Tama. Ito ang imbitasyon. Mayroon tayong 4 na card. Kayo na ang bahala mag-ayos. Sige, salamat sa iyo. Nagpapasalamat ng lubusan ng pamilya ha kay Ginoong Lyman. Hindi ko inakala na ngayon, kailangan kong dumalo sa sarili kong libing. Mabuti na rin ito. Marami akong iniwang gulo. Gusto kong malaman kung ang tanga kong alagad ay kaya niyang gawin iyon. Ito ang kasanayang lumilipad na dragon ng Diyos ng Baraha. Paano ito nangyari? Natalo ka na. Imposible. Patay na ang aking maestro. Patay na ang Diyos ng Baraha. Ako ang pinakamalakas sa Taiha. Bakit ako natalo sa isang bata? Talagang hindi ako matatalo. Napakahina mo. Ang totoo, natalo ka na. Lahat tayo ay mga alagad ng Diyos ng Sugal. Ipapatawad kita. Ngunit masyado kang mapagmataas.
Sa ngalan ng Diyos ng sugal, itatakwil kita. Mula ngayon, magpakailanman, kung maglakas loob kang sabihin, na ikaw ay isang alagad ng Diyos ng sugal. Kung nalaman ko lang, hindi kita patatawarin kailanman. Hindi ko inakalang ang plano kong inihanda ng maraming taon ay sisirain mo. Isang batang 8 ang taon. Hatian try ang pangalan mo, hindi ba? Na-miss na kita. Hindi ko ito palalampasin. Sandali lang. May nakalimutan ka ba? Hoy, Ginoong Lin, paano na ang ating pakikipagtulungan? Ginoong Lin. Ang galing mo talaga, bata. Tian Try, ang galing mo talaga. Hindi ko napagtanto noon, na isa kang henyo. Pasensya na sa inyong lahat. Hatian Try, hindi mo ako nabigo. Tama. May mungkahi ako, para sa Pangulo ng Samahan ng. Interesado ka ba rito? Ako. Bata pa ako ng ganito. Kung ako ang magiging pangulo ng samahan, tatawanan ako ng mga tao. Tama nga. Ang singsing na ito, ipagkakatiwala ko ito sa iyo para ingatan. Sa larangan ng duwelong card na may mahika, iginagalang namin ang malalakas, kahit na bata ka pa. Ngunit napakahusay ng iyong kasanayan. Alam na alam ito ng lahat ng tao rito. Mayroon bang maglakas loob na sumalungat? Nais kong tanggihan ang panukalang ito. Hindi ako magiging pangulo ng samahan. Ngayon, mayroon akong handgaring ito. Gusto kong maging dalubhasa sa pagtuturo dito. Ang iba pang mga bagay, kapag mas matanda na ako, saka ko naiisipin. Tama nga, dahil ako'y nagmamadali, dahil ang iyong talino ay napakatalino. Mula ngayon, tiyak na mas lalo ka pang uunlad. Maaari kang maging pangalawang Diyos ng barahan ng Daiha. Ayokong masayang ang talino ng isang henyo. Sige, naayos na ang lahat ng problema. Ngayon, sa anumang paraan, ito ay libing ng Diyos ng baraha. Lahat ng tao, magpaalam na tayo sa Diyos ng baraha sa huling pagkakataon. Unang yukod. Pangalawang yukod. Pangatlong yukod. Kaya ngayon, tapos na ang seremonya. Tian Try. Sandali. May sasabihin ako. Ano ang gusto mong sabihin sa akin? Bago nagkaroon ng aksidente si Tian Try, hindi siya marunong maglaro ng baraha. Kahit ang mga baraha, ay hindi rin niya alam. Ngayon, naging isang master ka na. Natalo mo ang pangalawang master ng Daiha, si Mr. Dun. At ang disipulo ng Diyos ng baraha, Lin Han. Hindi ka nila matatalo. Makinig ka muna sa akin ng buo. Noong bata pa si Tian Try, mahiyain siya. At hindi sanay makisalamuha, pero pagkatapos ng aksidente, ngayon ay naging isang henyo ka na. Magpatuloy ka. Anong nangyari? Ikaw ba si Tian Try? Hindi mo kailangang magmadaling sumagot. Pag-isipan mo muna. Sinabi ko na sa iyo. Ako ay disipulo ng Diyos ng baraha. Ang pangalawang alagad. Ang mga teknik sa paglalaro ng baraha ay itinuro niya sa akin. Hindi niya ako pinayagang sabihin ko anuman. Ngayon, wala na akong ibang paraan kaya sinabi ko na. Kaya naman ipinakita ko sa lahat. Naglik ako ng napakaraming impormasyon. Matutuklasan nila, mula nang mawala ang aking ama. Palaging nasa tabi ko si Tian Try. Sigurado ako sa isang bagay. Wala siyang oras. Hindi siya makakapasok sa paaralan. Ngunit ang usaping ito, ay maaari nating itabi muna. Ituturing kitang isang batang henyo.
Kailangan mo lang magsanay ng 5 minuto. At maaari kang umabot sa mas mataas na antas kaysa sa karamihan. Ngunit mula nang maaksidente ka sa sasakyan, napansin ko na, hindi mo pa ako tinatawag na ate. Ganon din sa iba. Wala kang paggalang sa kanila. Akala ko, may pumalit na ibang tao sa katawan mo. Ikaw pa rin ba ang aking kapatid? Hatian Troy. Paano niya nalaman? Anong kalokohan ang iniisip mo? Ako ang iyong nakababatang kapatid na lalaki. Totoo ba ang sinasabi mo? Siyempre, totoo iyan. Kung hindi ako ang iyong nakababatang kapatid, sino ako? Talaga bang naniniwala ka na? Mabubuhay ang patay. Sabihin mo sa akin, nasaan ang birthmark sa katawan ko? Hindi mo alam, di ba? Ito ang sikreto ko at ng nakababatang kapatid kong lalaki. Dalawa lang kaming nakakaalam. Kung masasabi mo ito, maniniwala ako sa'yo. Kung ikaw talaga si Hatian Troy, bakit hindi ka sumasagot? Kung gayon, sino ka talaga? Ang lihim ninyong dalawa. Hindi ko alam kung magmamatigas siya ng ganyan. Kailangan kong sabihin ang totoo. Nasa manang iyon. Sino ang nagsasalita niyan? Ako si Hatian Troy. Sa kanang pigi ng aking ate, ay may natatanging markang hugis gasoklay. Hatian Troy, buhay ka pa pala. Sa katunayan, noong nasa pagdiriwang ng angkan ng ako'y nagising na. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin at sa ate ko. Upang mabawi ang utang na loob sa iyo, handa na akong hayaan mong kontrolin ang katawan. Gising ka na pala. Bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Huwag kang mag-alala, ako si Xiaolei. Hindi kita pakikipag-agawan. Ibabalik ko ang katawan. Sa tingin ko, mas bagay ito sa'yo kaysa sa akin. Xiaolei, gawin mo na agad. Nakikiusap ako, tulungan mo. Nakikiusap ako, tulungan mo ako. Huwag kang magpakagago. Sabihin mo, sino ka talaga? Nasaan si Hatian Troy? Sabihin mo. Kailangan ko munang malampasan ito, saka na yung iba. Ate. Nasaktan mo ako, syempre alam ko. Sa iyong puwit, mayroon itong peklat na hugis buwan. Ikaw talaga si Tian Troy. Bakit? Nasaktan ba kita? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Sinabi ko na sa iyo. Dahil nahihiya akong aminin ito. Ang batang ito. Nitong mga nakaraang araw, labis akong nababahala. Gabi-gabi akong hindi makatulog. Ang kapatid kong bunso na si Tian Troy ay. Ang ganda naman yan. Huwag kang mag-alala. Ang kapatid mong lalaki, babalik din siya sa'yo. Hatian Troy. Kasalanan mo ang lahat. Nawalan ako ng lahat dahil sa'yo. Lahat ng tao ay hinahamak ako. Hindi kita patatawarin. Ginoong William. Inaanyayahan kita. Patayin mo si Hatian Troy para sa akin. Anumang kondisyon ay tatanggapin ko. Susundin ko ang lahat ng sasabihin mo. Ginoong Lin. Kahit ang Diyos ng sugal na si Xiaolei ay napatay ko. Isang 8 taong gulang na bata. Wala. Basta pumayag ka lang. Ikaw ang mamumuno sa asosasyon ng mga baraha. At maglilingkod sa akin magpakailanman. Ito. Pag-isipan mo ang iyong kalagayan. Ginoong Lin. Ngayon, ako lang ang makakatulong sa iyo. Sige, sumasang-ayon ako sa iyo. Pero may isa akong kondisyon. Bago mamatay si Hatian Troy, gusto kong maglaro ng isang malaking laro. Walang problema. Hatian Troy. Pinilit mo akong gawin ito. Basta't mamatay ka na lang. Ako pa rin ang bagong THN Bai ng Taiha. Maligayang pagbati sa inyong lahat.
Tiantai, ang paglalakbay na ito sa Tokyo ng Angkanha ay nagdulot ng pagmamalaki sa iyo ng lahat. Alam ng lahat na, sa ngayon, ang bawat tao sa mundo ay kilala na Angkanha. Mayroon na tayong isang henyo. Siya'y 8 taong gulang pa lamang. Ngunit siya na ang pangunahing maestro ng Taiha. Tiantai, ang kinabukasan ng Angkanha. Ipagpapasya ko ito sa inyo. Yiyu, Jiang Fi. Kailangang pagbutihin ninyong dalawa sa hinaharap. Tutulungan ko ang kapatid mo. Lalo na si Jiang Fi. Kung maglakas loob kang mang-api kina Tiantai at Tianyu, parurusahan kita. Tito, huwag mong sabihin iyan. Ang mga sinabi ko kina Tiantai at Tianyu ay biro lang iyon. Mga nakaraang hindi pagkakaunawaan. Nagkabati na kami. Huwag mo nang banggitin ang mga nakaraan. Nahihiya talaga ako. Tai, huwag kang mag-alala. Mula ngayon, kami ni Jiang Fi. Sisikapin namin. Makikiraan muna ako. Salamat sa iyo. Palagi kong gustong makilala ako ng tito at ng lahat. Tama ako. Hayaan kitang kontrolin ang katawan. Ito ang pinakatamang desisyon na ginawa ko. Anak ito, kailangan mong hanapin ang iyong kaligayahan ng mag-isa. Hindi kita matutulungan magpakailanman. Sa bandang huli, aalis na ako rito. Tingnan mo, halata naman. Ang linhan na ito ay talagang salbaha. Dapat sana natin siyang pinatay. Hindi lang si Linhan ang may kinalaman dito. Nandito rin ang tatak ng 8 Nation Gambling Association. Nakipagsabuatan si Linhan sa 8 Nation Gambling Association. Sila ang may gawa nito. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Nakasulat na ang address sa sulat na ito. Gusto niyang hamanin ako. Sige na, susundin ko na lang ang kagustuhan niya. Tiantai, huwag kang aalis. May kinalaman ito sa isyu ng mundo. Masalimuot ito. Huwag kang magmadali, pero nasa panganib ang ate mo. Ayaw niyong iligtas siya. Ililigtas namin siya, pero kailangan nating magtipon ng mga kaalyado at magplano ng sama-sama. Kung magmamadali ka ng ganyan, may iwan ka sa bitag ng kaaway. Magpaplano. Akala niyo ba ay bibigyan tayo ng panahon? Kung maantala tayo ng 1 minuto, ang ate ko ay mas mapapanganib pa. Hindi pwede, Tiantai. Ikaw ang kinabukasan ng Angkanha. Hindi ko papayag ang magpakabayani ka. Dapat nating iligtas si Tianyu. Ngunit poprotektahan din namin kayo. Ganoon din ba ang iniisip ninyong lahat? Ngayon, kayo pa rin ang nagsasabi ng ganyan. Ngayon, si Tianyu ay nasa panganib na. Hindi ninyo siya iniligtas. Galit na galit ako. Mga tao ng Angkanha, kayo ang pinakamapagkunwari at makasarili. Sagipin ninyo ang ate ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang masaktan siya. Pupunta ako agad.